Kanor? Gising ka pa pala, Flora. Hinintay kita. Kumusta? Nakita mo ba sila? Oo, nakita ko sila. Anong ginawa mo? Binigyan ko lang sila ng leksyon. Leksyon? Baka... Alam kong iniisip mo. Buhay pa sila. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sumira sa pangako ko sa'yo. Salamat naman kung gano'n. Kinabahan talaga ako ng sobra kanina. Baka kasi hindi mo mapigilan ang sarili mo at mapatay mo sila. Muntik na ngayong mangyari, Flora. Biglang lumili ang paningin ko. Buti na lang. Nakapag-isip ako. At nakapagpigil. Mabuti naman kung gano'n, Kanor. Dahil kung nangyaring napatay mo sila, malaking problema ang kakaharapin natin. Alam mo, Telma. Alam ko. Iniisip ko rin kayo. Iniisip ko rin ang kinabukasan ni Lovely. Hanggat kaya ko magpigil. Salamat, Kanor. Sige na, matulog na lang. At tabihan mo si Lovely. At baka magising pa yon na wala ka sa tabi niya. Sige, ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Mamaya na ako. Sige. Okay. Grabe. Ang lakas sa pagkakahataw ni Manong Kanor sa balakang ko. Parang basagit ang buto ko. Ganun din sa akin, gusto. Ang lakas ng pagkapalo niya sa likod ko. At sa palagay ko, makukuba na ako nito. Hindi ko akalain na magagawa sa atin ito ni Kanor. Ang pagkakala ko ay ito ang taong mo. Ang tapang-tapang pala. Purte lang niya dahil may hawak siyang pamalo. At wala tayong laban sa kanya. Wala nga tayong laban sa kanya. Isipin mo, sobrang laki ng pamalo na dala niya. Isang hatan na lang ay parang na tayong malulumpo. Ang sakit. Okay lang yan. Mabilis lang nang mawala. Ang tama natin, bugbog lang to. Pero hintayin niya ang paghiganti natin. Paluluhurin ko siya sa harap ko. Ano? Paluluhurin mo lang siya? Bakit? Ano ba ang gusto mo? Gusto kong makita siyang gumagapang sa harapan natin at nagmamakaawa. Hindi sapat. Ang lumuhod lang siya. Ngayon ko lang nalaman na mas brutal ka pa pala kaysa sa akin. Siya ang naunang nanakit sa atin. Nabaway lang tayo. Pero, isingilan natin siya ng may interes. Sige, ikaw ang bahala. Siya ang kawawa. Saan tayo? Masabuti siguro, dumiretso na muna tayo sa kubo. Dahil mas tago doon. At wala masyadong tao. Sige, doon muna tayo magpahinga. Ang sakit sa... Totoo ba, Bernard, na nalugi ng negosyo ng dalawang yan? Magaling. Magaling balita yan. Magaling pagkakatrabaho. Magaling at nasira mo ang negosyo ng dalawang hampas lupang yan. Salamat, Bernard. Ngayon, na nawala ang negosyo nila at
sabay na pagtalikod ni Colonel sa kanila, malamang na problema na sila. Malamang na naghihirap na sila ngayon. At ito na ang pagkakataon ko para maningil sa kanila. Sige na, Bernard. Salamat sa impormasyon mo. Sige, bye. Kumusta ba ang tama mo kagabi? Masakit pa ba? Oo. Sobrang sakit pa rin. At sa palagay ko, na magayata. Ano ka sa'yo? Medyo okay na. Bumili kasi ako ng pain reliever. Kaya naibsan ng konti ang sakit. Hayop talaga ito si Kanor. Pinanatan na talaga tayo. Grabe. Ang cellphone. May tumatawag. Baka si Kernel. Nasaan ba ang cellphone? Saan naman nilagay? Nakalimutan ko. Pakinggan mo na lang ang tunog. Bakit nasa ilalim ng lamisa ito? Malay ko sa'yo. Di ba ikaw ang huling gumamit ng kagabi? Sino ang tumatawag? Number lang eh. Hindi pa nakapunbok ang number na ito sa cellphone mo. Sagutin mo para malaman natin. Sige na. Sagutin mo na. Hello? Sino ito? Wala ka pa rin pinagbago, Alfredo. Matagal ka pa rin sumagot sa mga tawag ko. Ha? Sino ba ito? Bakit mo ako kilala? Oo nga pala. Bago number ko pa itong ginamit ko. Kaya hindi mo ako nakikilala. Rosetta Fernandez ang pangalan ko. Madam Rosita. Si Madan. Ikaw tumakusap. Ayoko. Kausapin mo. Ayoko nga. Alfredo at Nestor. Alam ko nakikinig kayo. Alam ko rin na nalulugi ng negosyo niyo. Alam ko naghihirap na. Ngayon, baka gusto niyong tulungan ko kayo. Anong sabi? Naglalog ng tulong sa atin. Huwag mong tanggapin. Ano? Salamat na lang, madam. Pero hindi ko matatanggap ang tulong mo. Hindi ko kayo pipilitin kung ayaw niyo. Pero pag-isipan, mamayang gabi, maghihintay ako sa gilid ng tulay ng San Fernando. 8:00 ng gabi. Pag-isipan niyong mabuti. Dahil isang best na ito mangyayari sa buong buhay niyo. Mga tanga. Mga ignorante. Bobo! Anong sabi niya? Maghintay daw siya sa atin mamayang gabi sa may gilid ng tulay ng San Fernando, 8:00. Bakit daw? Hindi ko alam. Baka gusto niya makipag-usap sa atin. Ano? Pag-isipan daw natin ng mabuti.
Alfredo, sigurado ka na mas gagawin natin ito? Oo, sigurado na ako. At isa pa, pinag-usapan na natin ito kanina. Oo nga. Napag-usapan na nga natin ito kanina. Kaso lang ang problema, tuso yang si Madam Rosita. At isa pa, baka nakakalimutan mo. May atraso tayo sa kanya. Baka itumba niya tayo. Oo, tuso siya pagdating sa negosyo. Pero, hindi siya pumapatay ng tao na walang laban sa kanya. Alfredo, hindi tayo dapat nagbigay ng tiwala kay Madam Rosita. Oo, hindi siya pumapatay ng tao na walang laban sa kanya. Pero noon yun. Paano kung nag-iba na siya ngayon? Relax lang, Nestor. Nandito na tayo. Ayun siya. Mag-isa lang siya. Talasan mo ang mga mata mo at pakiramdam. Baka kasi, may mga kasama siyang nakatago sa paligid. Oo. Sige. Tayo na. Lumapit tayo sa kanya. Tara. Madam Rosita. Akala ko hindi na kayo darating. Akala ko nag-aaksaya na ng oras sa kakahintay sa inyo. Okay lang naman siguro kung hindi kami dadating, Madam Rosita. At isa pa, wala naman kaming sinabi na dadating kami. Oo nga. Wala nga kayong sinabi na darating kayo. Pero makausap ako, malaking bagay para sa inyong dalawa. Mag-isa ka lang yata, madam. Ginusto ko talaga makipag-usap sa inyo na mag-isa. Ayaw ko makipag-usap sa inyo na may kasama. Baka matakot kayo. Bakit ba kami dito pinapunta? Ano bang kailangan mo sa amin? Malaki. Malaki ang kailangan ko sa inyo. At marami tayong pag-uusapan. Pag-uusapan? Tungkol saan? Paano kaya magkamustahan muna tayo bago natin pag-usapan? Ang pakay ko sa inyo. 5 taon din tayo hindi nakita, Alfred at Nestor. Hindi na siguro kailangan, madam. Dahil okay lang kami. At sa tingin ko, ay okay ka lang din. Sige na. Pag-usapan na natin ang pakay mo sa amin. Okay, sige. Mag-umpisa tayo sa utang nyo sa aking dalawa. Utang? Wala naman kaming utang sa'yo, madam. Wala ba? O sige, sabihin na natin na wala kayong utang sa akin. Pero ninakaw, meron. Nakaw? Huwag ka na magmangmaangan, Nestor. Dahil bago kayo tumiwalag sa grupo natin, ay tinangay nyo ang mahigit 1 milyong pera na kita sa shipment mula sa China. At kayong dalawa ang kumuha. Nagkamali po kayo, madam. Hindi po kami ang kumuha. Tumahimik ka, Alfredo. Kung kayo, magaling kayo magtago ng sikreto. Ako, marunong akong humalungkat ng kwento. Kung kayo, magaling kayo magsinungaling. Ako, kaya kong pakantahin ang ibon kahit sintunado. Kaya kung ako sa inyo, umamin na kayo para madaling matapos ang usapang ito. Ano? Di ba kayo aamin? Gusto niya pala problema niyo yung dalawa. Ano? Madam, sandali lang po. Ano, Nestor? Oo po, madam. Aamin na po kami. Kami po ang kumuha ng pera. Ano, Alfredo? Totoo bang sinabi niya?
Opo. Totoo po. Lord! Lord! Opo. Huwag niyo po kami patayin. Wala naman kung sinabing papatayin kayo. Tumayo na kayo dyan. Lighter. Ngayon, alam nyo na kung ano ako. Alam nyo na kung paano ako magalit. Opo, madam. Ano? Babayaran nyo ba ako o hindi? Babayaran po, madam. Paano? Wala na ng negosyo nyo. At tinalakuran na kayo ng amo niyo si Kernel. Magtrabaho kayo sa akin. Po? Magtatrabaho po kami sa iyo ulit, madam? Oo. Para mabayaran nyo ang utang nyo sa akin. Anong trabaho po? Katulad pa rin po ba ng dati? Hindi. Mainit tayo ngayon sa mata ng mga pulis. May bago ako ngayong racket. Ano po yun, madam? Dito sa lugar ninyo, maraming mga maliliit na lupa na kaya natin agawin. Mang-aagaw tayo ng lupa. Mangkakarnap tayo ng motor. Magnanakaw ng kalabaw. Mga akyat ng bahay. Ano? Kaya nyo ba? Opo. Kaya po, madam. Kaya po. Mabuti naman kung gano'n. Iiwan ko na kayo.